So, susubukan natin guys yung ginawa natin para sa automatic anti-electricity fluctuation. So, halimbawa, pag bumalik yung kuryente ng Meralco, i-on natin. So, nagbilang yung timer ng 5 seconds, depende sa settings mo. So, ngayon, umandar ngayon yung load side natin. So, halimbawa, pag namatay yung kuryente ng Meralco, tapos na-on, patay, buhay, patay, buhay. So, walang nangyari. Ang gumagana dyan ay ang timer lang. So, safety yung device natin. So, i-on natin ulit. So, depende sa timer kung ilang segundo ang settings mo. So, yun, umandar yung ating load side. Hello guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel guys. Ngayong araw guys, gagawa ako ng video para sa automatic anti-fluctuation electricity. Yung nakarang araw guys, may ginawa akong video para sa anti-fluctuation pero manual operated yun siya. Kailangan mong pindutin yung push button pag nag-brown out para aandar yung power mo. Pero dito sa video kong ito guys, pag nag-brown out, pagbalik ng kuryente, magre-ready muna siya ng ilang segundo, depende sa settings mo. Halimbawa 5 seconds bago aandar yung power mo or load side mo. So safety yung device mo, hindi mo na kailangan pinutin yung switch o kundi mag-automatic na siyang aandar. So guys, sundan nyo ako guys, ituturo ko sa inyo yung steps by steps guys para malaman nyo kung paano ang pag-wiring ng automatic anti-electricity fluctuation para maging safety yung mga device natin. Okay guys, simulan na natin yung pag-wiring guys. So bago natin simulan yung pag-wiring, ipapakilala ko muna sa inyo yung mga materials natin. So una, ito yung timer natin, on delay timer siya. Ito yung magnetic contactor natin. Tapos ito yung main circuit breaker natin. Tapos ito naman yung branches natin na breaker, branches 1. So may line 1, line 2. Tapos branches 2 na circuit breaker, may line 1, line 2. So ipapakita ko sa inyo yung klase ng timer na to. Baka mayroon sa inyo na hindi pa naka-encounter ng timer na to. Kasi yung timer kilala natin o nagagamit kadalasan o yung mga mechanical timer siya. So itong timer na ay natatanggal lang to siya. So mayroon siyang lock dito, tapos hugutin mo lang siya sa pataas. Tapos contactor ang kinabitan niya. So ito yung sa likod niya. Tapos mayroon siyang delay kasi on delay siya. Mayroon siyang hanggang 30 seconds depende dito sa pag-ikot mo. So ang loob nito para siyang may rubber sa loob na pag gaganyan mo siya, iikot mo, parang hihigpit siya. So, ito yung kuha niya. I-example ko sa inyo. Ang contactor kasi, itong contactor na to, pag masuplayan mo siya, hihila to, papasok. So, magbibilang siya, depende sa set mo. So, yung normally open, magiging close. Tapos, yung normally close naman, mag-o-open. Pag na-delay siya, depende sa settings mo. So, halimbawa, ito, isisit ko ng 3 seconds lang para mabilis. So, pag mag-activate itong contactor, mahihila to. So, ito, yung nakakabit doon, mahihila siya. So, bibilang ka ng mga 3 seconds. So, subukan natin. Hilain ko sa likod. Ayun. Ayun. So, pumitik siya ng 3 seconds. Depende sa settings mo. So yung normally open naging close siya, yung normally close naging open siya. So kung mag-de-energize naman yung contactor, yun, so babalik siya sa forma. So ito ikakabit lang natin ulit to. Tapos magsisimula na tayo sa pagwa-wiring. So ganyan yan, pag kumagat na yun na. So ngayon, simulan na natin yung pagwa-wiring ayon dito sa ating diagram para sa contactor muna natin sa control. So unahin natin yung madali lang. So yung line 2 natin nakakonek ay ito yung magnetic contactor natin. So ito main magnetic contactor. So yung coil niya na ito nakakonek sa line 2. Tapos yung coil naman itong timer may coil din to dito. Ito nakakonek sa line 2. So i-connect natin para wala na tayong problemahin sa line 2. So itong line 2 natin, lagyan natin ng wire papunta sa coil
ng contactor ng itong contactor natin. Tapos lagyan din natin ng wire papunta sa coil ng timer. So bali dalawang wire dito sa coil natin na contactor para mag-jumper siya doon sa kabila. Ayan. Para kukuha siya dito ng supply. Yon, so nakakabit na. So ilagay din natin dito sa timer. So ito yung timer natin, diretso line to. Para wala na tayong problemahin. Yung line 1 na lang ang problemahin natin kasi ang line 1 naman ang dinadaan sa control. Okay, so kompleto na yung line 2 natin. So isunod natin to, yung line 1 pumunta sa coil ng timer. So ito yung timer natin, may coil siya na E1. Tapos yung isang linya pumunta dito sa ito normally open number 67. So may 67 siya. So lagyan muna natin ng line 1 dito. Connect muna natin yung line 1. Ayon sa ating diagram, papunta sa coil ng timer. So yung coil ng timer ay yung E1. Tapos yung E1 na yan, mayroong connection din papunta sa 67 normally open. So normally open ito ng timer natin. So lagyan natin siya ng connection. Kasi ito yung magko-close ng contact pag naabot na yung seconds na sinet mo. So yan, connect natin dito sa number 67. Okay. So sunod yan, huminto tayo sa 67. Yung 68 nito, pamunta sa E1 ng magnetic contactor. So, ano yung magnetic contactor natin? Ito yung magnetic contactor natin. I-connect natin yung E1 dyan. So, lagay tayo dito ng wire sa number 68. So, ilagay natin dito sa contactor E1. Okay. Okay, ganun lang pag-wiring. So ngayon, kompleto na ang ating circuit control na automatic. Pero yung supply natin sa mga load natin at saka main breaker, hindi pa tayo tapos. So subukan muna natin yung ginawa natin kung gumana ito. So bago yan, titistiran muna natin yung ginawa natin para makasiguro tayo na walang shortage. So sa pag-tester, iset natin sa ohms. So, ito yung ohms. Yan, nakatutok yung puti. Tapos, yun natin. Tapos, yung isang test probe dito sa common. Tapos, ang isa dito sa ohms din. Tapos, malalaman natin pag short kasi pag dikit natin, tutunog siya. So, subukan natin kung gagana yung ating tester. So, kung wala sang short, naka-off muna yung breaker natin. So, tester natin. So, wala. So, wala siyang short. So, ngayon, subukan natin i-on ng ating ginawa kung gumana yung control natin. So, isaksak muna natin yung supply. So, susubukan natin yung ginawa natin. So, yung timer natin dito nakaset sa 3 seconds. So, dapat pag 3 seconds, pagtapos ng 3 seconds, under to. So, on natin yung circuit breaker. So, yung pumalo yung timer, magbibilang. So, gumana yung circuito natin. So, ngayon, paano natin masusuplayan dito? So, susundan natin kung paano natin wawiringan yung supply para sa load natin. So, patayin muna natin yung circuit breaker. So ngayon, simulan na natin yung pagwawiring natin dito sa ating supply para sa ating load. Simulan natin sa ating main circuit breaker. So patayin muna natin yung mga branches.
So yung main circuit breaker natin ito. So yung line 1 niya pumunta na dito sa line 1 din ng contactor. So yung contactor natin mayroong line 1, line 2, tsaka line 3. Ganun din sa taas, line 1, line 2, line 3. Ang contactor, pagpapalo ang contactor, yung linya dito sa gilid na line 1 tsaka sa taas na line 1 sa gilid ay magko-close contact. Ganun din sa gitna, ang line 2 close contact. Ganun din ang sa gilid line 3 mag-close contact pag naka-energize ang contactor. So ngayon, umpisa natin sa pagwa-wiring dito sa line 1. Simula sa circuit breaker, kuha tayo ng isang supply dito. Ito yung load side ng main circuit breaker natin. Papunta natin dito sa line 1 at ayon sa ating diagram. So ito yung contactor natin. Okay. So susundan natin isa-isa kung saan siya pumunta. So sa line 1 out niya papunta dito sa branches. Ito yung branches 1 natin, yung line 1 niya, tsaka branches 2 yung line 1 niya. So puro line 1 yung pagwa-wiring natin dito. So kuha tayo ng isang wire, i-connect natin dito sa line 1 ng magnetic contactor natin. Papunta din dito sa branches number 1 natin, line 1. So kuha din tayo ng isang linya papunta sa branches number 2 natin para sa line 1. So tagi-isang linya sila ng line 1. So connect natin. So higpitan natin tagi sa isang linya para hindi tayo mawala. So yan. So lagyan natin line 1 sa kabila, branches number 2. So mayroon na silang tag-iisang linya. So ngayon, ang next natin ay yung line 2. So yung line 2 natin pumunta dito sa line 2 ng magnetic contactor or dito sa line 3 niya. Kahit saan lang pwede natin gamitin to. Basta pag nilagay natin sa gilid, ganun din yung salubong sa taas ng wire niya. So dito natin nilagay muna sa gilid. So itong line 2 niya pumunta din dito. So lagyan natin ng circuit breaker ng isang linya na wire. Ayun. Tapos i-connect natin sa circuit breaker sa magnetic contactor. So okay na siya, mayroon na siyang supply dito. So pumunta dito sa taas. Ito na yung diagram natin, ayon dito sa diagram natin. Pumunta dito sa branches number 1, line 2. Tapos branches number 2, line 2. So puro line 2 na siya. So kuha tayo ng isang linya dito sa taas niya ng magnetic contactor. So madali lang yan. So mas madali pa to siya sa manual, guys. Kasi yung manual maraming switch dinaanan na stop tsaka start. Tsaka mas maganda nito, hindi ka na kusang, halimbawa pag nag-burn out, pag manual kasi ikaw ang mag-on. Ito automatic na siya mag-on, depende sa delay ng timer mo. So yan na, kompleto na yung ating circuito. So ngayon ilalagyan natin ng ilaw yung load natin. So bago natin simulan yung pagpapaandar o pag-on natin sa ating ginawa, para makasiguro tayo na walang shortage o hindi puputok yung ginawa natin, titesteran muna natin yung load side natin, yung wiring nya, line 1, line 2.
Subukan natin. So pag ganyan, shorted siya. So connect natin sa line 1. So naka-off yung breaker natin. Okay, wala siyang short. So dito sa taas, branches natin. Line 1, line 2. Line 1, line 2. Okay. So ngayon, proceed tayo sa pag-on natin dito. So yung timer natin, set natin sa mga 4 seconds or 5 seconds. So yun, depende sa iyo kung gaano ba katagal ang gusto mo. Pwede, yung pinakamataas kasi 30, so matagal na yung 30 seconds. So hanggang 10 seconds lang yung maximum natin na ma-advise ko. So halimbawa, bumalik yung kuryente kasi galing sa brownout. So on natin. So nag-on yung timer, nag-ready siya. So yun, pumalo. So ngayon, hindi pa naka-on yung mga branches natin. So on natin. Okay, umilaw. So ngayon, subukan nating patayin. Tapos papaandarin natin na naka-on na lahat yung branches 1, branches 2 natin. So yung circuit breaker natin, halimbawa, bumalik yung kuryente. So yung timer natin naka-ready. Kung ilang segundo yung settings mo dito, halimbawa 3 seconds, 5 seconds, or 10 seconds yung pinaka mataas na advice ko na pag-set nyo nito. So ilagay lang natin sa dyan sa 6 o 6 or 5 seconds. So ngayon itong main breaker natin, halimbawa yung Meralco burn out. So ngayon pag bumalik, dapat tong timer nito re-ready mo na siya bago under tong appliances natin or mga ilaw. So yun natin. So nag-ready, nagbilang siya para papalo to. So umandar. So safety yung device natin. Halimbawa, patayin ko. Okay. So walang nangyari pag nagpa-fluctuate siya. Ang umaandar dyan, ang timer. Ayun. So on natin, magre-ready na naman. Yun. So guys, pag mangyari yung fluctuation guys, safety yung device natin. Tsaka wala tayong pangamba kung mag-on siya or off kasi naka-automatic siya. So ayan lang. So balik natin. So mag-on na naman siya. Uulitin ko lang yung pagpapaliwanag dito sa contactor natin saka timer kung paano siya gumana. Gaya dito sa ating diagram na nakikita. So yung line 1 guys, galing ng circuit breaker pumunta sa coil ng timer. So yung timer natin, mayroong coil na iwan dyan. So ito yung line 1 natin. Kumuha dito sa circuit breaker, pumunta sa coil. Tapos yung coil naman, pumunta dito sa yung 67 natin na normally open. So yung normally open, timer natin ay 67. So yung labas niya, ito yung 68, papunta na dito sa contactor na, yon, yung contactor natin na E1. Itong line 2 ay nakadirect na dito sa ito, tsaka ito ng timer, tsaka ito ng magnetic contactor. So itong dalawa, contactor saka sa timer natin, bakit na-delay siya ng mga ilang segundo. So susundan natin yung diagram natin. Diba ito yung circuit breaker natin sa line 1. Pumunta siya dito sa E1. Ito yung E1 natin na timer. So yung timer may coil na E1 siya. So pagpalo nito, nag-energize automatic kasi yung line 2 nito na ito ng coil ng timer ay nakadirect dito sa line 2. Ngayon, nag-complete circuit ito, pumalo, ito, yung timer, na diin siya. So, automatic, magko-close ito siya. Pag close nitong contact nito, masusuplayan itong contactor natin. So, pag supply ng contactor na coil na E1, automatic, papalo. Pag palo nito, syempre, yung line 2 kasi ito, nakadirect. So, yun yung magsusupply na dito. So, yan lang pagpapaliwanag ko, guys. So, guys, hanggang dito lang ang video tutorial ko, guys. Kung nakatulong ang video ko sa iyo, guys, maaari kang mag-like, subscribe na din sa aking YouTube channel. Pindutin mo na din yung bell notification para updated ka kung may bago akong mga video. Guys, kung mayroon ka pong mga katanungan, request kung gawa natin ng content yan para makatulong sa iyo. Okay, guys, maraming salamat and God bless po.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.